Mayong gabi sa tanan o live kita sa atong lessons ning nga semana. And tonight's topic gyudon kining firstborn over all creation. O atong matan-aw karon unsa meaning sa firstborn or first begotten. In the New Testament, the terms firstborn and the first begotten almost always refer to Jesus. So naghisgot kini kang Ginoong Hesus, especially ang tawag nga firstborn or first begotten, including both occurrences nga makita nato sa libro sa Colossus. But even when it refers to others, it does not necessarily mean the one born chronologically first. So kining pulong firstborn or first begotten, wala ni nagpasabot gyud kanunay nga gitawag nato una gid nga panganak in chronological pattern or pasunod ba nga pamagi. So ang pulong firstborn or first begotten dili ni siya ingon nga una gid sa pasunod ana. The biblical concept of the firstborn emphasizes the special relationship a son bears to his father, regardless of birth order. Meaning, pwede ka tawagon nga firstborn kung naa kay gitawag special relationship sa imong amahan. Nga no? So in other words, bisan dili ikaw ang unang anak, basta i-consider ka nga firstborn, pwede ka mahimong firstborn. So muna siya sa biblical understanding. Also, there are instances of younger sons being more prominent. No? Example din ni si Isaac, Jacob, and Joseph, to name a few. So, si Isaac, gitawag siya firstborn. Si Jacob, gitawag po siya firstborn. Si Joseph, gitawag po siya firstborn. But kung imo tanawon sa chronological order, si Ishmael ang una, no? Kaysa kay Isaac. Pero si Isaac, i-consider siya as firstborn. Si Jacob, ikadua po siya anak, no? Sa ang magulang niya si Esau. Pero gitawag yapon si Jacob nga firstborn. Si Joseph, ikapila na siya, no? Sa doon na siya sa kamanghuran. But gitawag yapon siya the firstborn. Ibig sabihin, ang pulong firstborn in the biblical perspective, wala lang na siya naghisgot sa una kang gipanganak. Usa na siya ng firstborn literally nga una kang gipanganak. But the word firstborn in biblical sense naga-relate man ni siya sa special connection nimo katawgon kang firstborn. Like Jacob, Isaac, Joseph, bitaw sila firstborn even though dili sila una gid nga gipanganak. So now, David, though the youngest of 8 sons, is anointed king. And through the psalmist, God said, no, ato tanawon diri, ang giingon sa psalmist, nga giingon sa Ginoo, ingon niya, I will make him my firstborn, the highest of the kings of the earth. So si David, gitawag yapon firstborn. But we all know nga si David is the youngest. Sa ikawalo na siya nga anak. So, pero, gitawag siya sa Ginoo nga firstborn. So, imagine na natin, no? Nga ang firstborn, dili lang din nag-refer sa una gyud nga anak, but it could also refer to someone nga pwede tawagon nga firstborn. So, he also tells Moses, no? Si Moses, Israel is my firstborn son. Remember, Israel, pangalan na siya ni Jacob. But kitawag sa Ginoo ang Israel or si Israel as the firstborn son. So now no natay concept in a biblical perspective unsa po ang other meaning sa firstborn. Kang Pastor Brian P. Bertolfo, thank you for watching na kay Pastor, and God bless na kung asa ka makaron. Ang Sister or Nanay Lolita Rapanot, good eve, Pastor, watching. Now, thank you for watching. Nanay Lolita Rapanot. God bless you and your family.
So now, in this sense, then the term connotes first in terms of preeminence. So ang pulong firstborn or first begotten, naga-refer po ni sa gitawag nga preeminence. No, una siya ba? But not in the sense na una gid siya panak, but preeminence meaning nagalabaw siya. So now, nanatay concept sa firstborn. So Colossians 1:15-17, unsa man ang rason nga si Paul gitawag niya si Jesus Christ nga firstborn over all creation. So now, ato makita, si Jesus Christ gitawag siya firstborn over all creation. So ato ni sa sabton, no? Nga anong gitawag man siya nga firstborn of all creation. Kinay dagang uban nga mga bilib nga tungod ani nga bersikulo, ilang giuna-una nga si Jesus Christ gipanganak, gi-create, but ato tandaan nga si Jesus Christ wala gi-create, no? Wala siya gipanganak. He existed before, no? Long before. So morning ato tunan karon nga mawala ang concept nga gi-create si Jesus, no? Munang wala na to nga panguna-una. Jesus was not created, no? So gani ato i-correct, no, idea unsa gid ang meaning sa the firstborn over all creation. Ngano gitawag si Jesus firstborn of all creation? Kang ako Oscar Vicente Laron Sr., thank you for watching the, no? God bless sa inyo diya and family. So now, ato tanawon, clearly Paul does not mean to suggest that Jesus was the first being created. So kining pulong di ay firstborn related kay Jesus Christ, wala ni nagpasabot nga gi-create si Jesus, no? Mo gining atong tandaan. Bisan gitawag si Jesus firstborn over all creation, but wala ni nagpasabot si Pablo nga gi-create si Jesus. No, mo gining atong tandaan. In fact, he categorically includes that possibility twice in two different ways. He says Jesus created all things, di ba? Hindi man pwede na si Jesus ang nag-create sa tanang butang. Nag-create po siya, no? Wala gi-create si Jesus Christ. So, ato ni siya masabtan pag yun. Kay Sister Jean ba, na thank you for watching. Nasa siya sa Tantangan. God bless always. Kay Andrea Dinopol, na akong pinsan. God bless nila and family. Thank you for watching. So, they were created by Him and for Him. So, meaning, Jesus Christ is Creator. And as Creator, wala gid gi-create si Jesus Christ. Pero unsay meaning nga gitawag si Jesus firstborn of all creation? Ingon din in both cases, Jesus is indicated as the personal agent through whom God carried out the process of creation. So meaning, si Jesus Christ mo gid ang actual, no, nga naglihok sa panahon sa creation, kay in the beginning na God created the heavens and the earth, and ingon na Ginoo, let us make man in our image. Ang pulong us meaning na ikaw banse ang God the Father, no? And that is Jesus Christ. And Jesus Christ is the very actual, no, nga nagalihok labi na sa creation. So Paul's statement is as comprehensive as possible. All means all, spatially heaven and earth, and ontologically, also meaning ani, visible and invisible, functionally, thrones, dominions, principalities, powers. The latter terms normally refer to angelic beings. So as if to make sure he cannot be misunderstood, Paul also indicates that Jesus existed before all things. Meaning, nanagid si Jesus Christ before pa. In short, wala gid gi-create si Jesus Christ. But He is the Creator. No, kauban sa Father, sa Heavenly Father, and the Holy Spirit. So the Greek expression can mean precedence in rank as well as in time. But in every other instance in Paul's writings, it refers to time. So ang pulong dahil nga firstborn over all creation is, nag-refer niya sa preeminence. Meaning, una na siya daan, so wala pang creation sa kalibutan. In short,
So wala pa ang kalibutan naa na si Jesus Christ. Mo na yung meaning sa firstborn dia. Preeminence meaning naa na daan ba? Ana. Dili firstborn nga gipanganak, kundi firstborn nga nauna na daan. Kaya ang pulong firstborn dili na siya literal nga una gid gipanganak na okay. Ako balikon, even Jacob, Isaac, gitawag sila firstborn, even doon dili silang literal gid nga unang gipanganak. So another reason Paul gives for Jesus' preeminence is that all things are held together in Him. No, tandaan nato, tungod kang Jesus Christ, nagunitan ang tanan, meaning mo ni ga-function tanan no, ang mga creation sa Ginoo. The Greek word synestemi literally means bring together or unite. No, hold together meaning tungod kang Jesus Christ na unity sa function sa tanang creation sa Ginoo. In other words, Jesus Christ is not a created being, but He is the preeminence na ana siya daan. So wala pa ang mga gibuhat. Kay siya man ang magbubuhat. Jesus is the unifying factor of the universe, not only because of His role as creator, but also because He is the Redeemer. No? So manluluwas siya, ka-creator siya, manluluwas pagid sa Jesus Christ. So God, the Creator, died for us. Imagine, no? Hindi basta-basta nga ang kamatayon ni Jesus Christ because He is God, no? Namatay gid dito sa cross. Ingana ta kalab sa Ginoo nga He died for us. What could our works add to that? No, makadugang pa ba itong buhat ana? Kay complete na no ang gimo sa Ginoo. Kay God is complete. So why is the idea that our works could add to what Christ has done already for us blasphemous, no? So muna nga dili kita makadugang no sa gibuhat ni Ginoong Hesus kay first and foremost He is our creator nagbuhat sa ato. Kag sa pag-create wala man ta involved ato, di ba, no, sa pag-create sa Ginoo sa tao. Wala man ta ato kay siya man ang nag-create. In other words, the same way sa redemption, it is all the works sa Ginoo gid nga i-redeem kita. No, i-redeem ka. Ato lang yun dawaton ang redemption sa Ginoo in magkinabuhi subay sa kabubuton sa ato nga Ginoo. So we hope no kini nga mensahe mag-remind ka nato nga ang firstborn of all creation nga pasabot ni Pablo diya sa sulat nga nag-refer kay Jesus Christ is meaning preeminence. Una na siya daan sa tanan nga creation. Kaya nga naman He is also a creator, no. All things were created through Him. Nabuhatan tanang butang pinaagi kaniya. So kung may maingon sa inyo nga firstborn si Jesus nga gi-create, mali na siya nga concept. Ang pulong firstborn meaning una siya sa tanan nga gi-create, no. And He is creator Himself now with the Father. So we hope ato ning nasabtan and thank you no sa inyong pagtan-aw in this very moment mag-aampo kitang tanan. Amahan nga labing gamanan may gumaon sa tanan. Salamat Ginoo sa mga mensahe nga mong nadunggan sa mga pulong uban man sa leksyon Ginoo. Salamat sa mga viewers nga nagtanaw Ginoo ikaw mag-bless kanila uban man sa ilang mga pamilya nga representahan Ginoo. We pray nga imong Holy Spirit man kanila kanunay uban man kanamo Ginoo. And we pray nga may panlawas sa kanunay kanila. Og salamat Ginoo sa imong mga mensahe nga nagapainomdom kanamo nga ikaw ang among creator, Lord Jesus Christ, God. And ikaw po among redeemer. Nga tungod nimo Ginoo, nakaangkon kami sa kinabuhi as you are our creator. And nakaangkon po kami Ginoo sa free gift of eternal life, for you are our redeemer. Bless sa mga viewers Ginoo, bless all of us. And Lord, pasaylogi kami sa masala. Thank you for loving us. And thank you for creating us and redeeming us through Jesus Christ, our Lord and Savior, and through you, O God, our Creator. Thank you for listening, answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. So, thank you so much no, sa tanan nga nagtanaw. Ako balikon, Pastor Brian Bertolpo, Sister Lilita Rapanot, and Brother Oscar Vicente Laron Sr., kang Sister Jenba, thank you for watching. Kang Sister Andrea Dinopol. And kang Dens Limi Gonzales. Thank you for watching. Salamat na sa inyong pagtanaw. Ang Ginoo
Para yun, magapanalangin sa inyong tanan.